pa rin, wala pa rin dito. Ah, alisin yung mga lupa, uran, na nakatira talaga sa drainage. Yun talaga, degrading talaga. Kasi katulad ng isang gabi, ayun na, yung kanto, ayun, nabawasan naman ang tubig. Lalim nito, dati isang gabi magkapantay yan. So, dire-diretso lang kami. Lalong-lalo na yung PJs, kawawa yung mga pasyente ron. Ano naman, non-stop, kahit na bumabagyo, uuwi to hospital, yung mga taga-TPS. So far, humupa na raw kasapin po ng DRMO. Marami ng area. But we're taking advantage of konti ang sakyan, mahina mo lang. Although kahit dry season, papatira kami ng papatira. Katulad nung 2 weeks ago, nagsimula na yan. Kaya lang ito talaga, nawiwirduhan lang ako talaga dito sa Top Avenue. Bakit po kaya, sir? Eh kasi, paputol-putol. May baha, may walang baha. Patalon-talon. So, isalibot mo ito pagka titingnan mo. So, kaya yung mga area na persistent yung pagbaha, talagang pinabubuksan ko kahit na very challenging. Naawan yun. Pagka so far yung iba, nakita namin, karoon ng ginhawa. Update po sa sticker na lang po kayo. Malalaman mo may burak talaga. Update po sa sticker na lang ni Mayor. Mamaya, ang konsero, mag-special session. Tawag ko sa At ayan mga kababayan, muli po nating masasaksihan itong si Mayor Isko sa kanyang muling pagbisita at pag-inspeksyon dito po sa kahabaan po ng Taft Avenue. Especially dito po sa lugar sa may United Nations kung saan hindi pa rin po humuhupa ang tubig baha. So pinapadeklaging na po niya yan mga kababayan at makikita nyo nga po na halos medyo maitim yung kulay ng tubig baha dito, no? At napansin nga po ni Mayor Isko na kapag angat po nung pala na ginagamit po ng ating mga kababayan dyan na nagde-declogging ay siyang pagbulwak naman po ng drainage, no? So ito ay nangangahulugan na talagang barado po itong drainage dahil napansin po ni Mayor Isko ito na bakit sa ibang mga part ng Taft Avenue ay may mga part na walang baha. So nawiwirduhan siya mga kababayan, no? At ito nga po yung patuloy na declogging ang tanging solusyon na nakikita niya upang tuluyan na pong wakasan itong pagbaha po sa ilang mga parte ng Maynila. So hindi lamang dito mga kababayan yung may baha, marami pa pong lugar dito sa Maynila ang lubog, kagaya nga po dito sa Espanya, sa Santa Mesa at sa Vimapa. So may mga naulat din po na pagbaha dyan at ilang mga barangay din po sa lungsod ng Maynila. So kung maaalala natin kahapon ay nag-announce po si Mayor Isko na open po yung ibang mga paaralan na maging evacuation center pansamantala dahil nga po dito sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Bunsod po ito ng habagat. At ganun din po ang SM, Robinson at Lucky Chinatown na nag-offer po ng free parking po para sa ating mga kababayang na stranded, no, sa lungsod ng Maynila. Bunsod nga po ng malakas na pag-ulan at walang tigil na pagbuhos ng malalakas na ulan dito sa Maynila. So itong ginagawa ni Mayor Isko sa araw-araw na pag-iikot niya mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila ay napakalaking tulong, no, upang mabigyan talaga ng agarang atensyon itong napapanahong problema ng ating lungsod, kagaya nga ngayon panahon ng tag-ulan. Hindi talaga may iiwasan na hindi talaga magbaha sa mga area na ito, lalo na kung matagal na napabayaan, no. Siguro nung nakarang administrasyon ay hindi masyadong
nabigyang pansin itong paglilinis ng mga drainage. Kasi kung makikita nyo mga kababayan, hindi naman basura ang nakukuha dito eh. So, isa sa nakakapagtaka din, 'di ba? Yung mga baha na napapanood niyo sa social media ay halos wala namang mga basura na palutang-lutang, no. Meron man pero lesson naman siya compare noon talaga na kapag ka nagbaha understood mo na dahil nga sa mga basura na nagkalat. Pero eto, wala kang makikita na palutang-lutang, no? It's either talaga ang may problema is yung drainage, baka nandun yung mga basurang nakasiksik, or mga burak, mga buhangin na naipon sa tagal na ng panahon na hindi siya na declogging. So itong mga hakbang na ginagawa ni Mayor Isko kasama ang DPS, Engineering, DPWH, MMDA, lahat ng ahensya na tumutugon ngayon dito sa problema po natin sa baha ay malaking tulong po para sa ating community, especially sa Batang Maynila at sa lahat po ng mga dadayo, no, dito sa ating lungsod, dahil itong Taft Avenue is one of the busiest area mga kababayan dito sa Maynila. Dahil kung mapapansin nyo, itong magmula Pedro Hill, andyan yung PGH, napakaraming establishment dyan, andyan yung Pedro Hill Stations, may mga restaurant dyan, may mga pagkain, may mga condominium dyan, and also dito naman sa Padre Faura, going to United Nation, andyan yung NBI, dalawang hospital din na privado, mga establishmento, paaralan, at marami pang iba na maaari talagang makaapekto, no, sa pamumuhay ng ating mga kababayan, especially yung mga nagtutungo po dito upang may gawin dito sa Maynila, kagaya dyan sa may NBI na mga kukuha po ng kanilang mga NBI clearance at mga police clearance dito naman po sa may PNP. Samantala mga kababayan, ito po yung kuha natin kahapon kung saan ito nga pong part ng Taft Avenue, dito po yan sa UN, pagitan po ng Padre Paura, ay lubog din po yan sa baha, at ito ang mga kabataan dito mga kababayan ay halos ginawa na pong swimming pool itong baha. Biruin nyo kanina na mataan po natin na may naka-life vest pa, no, at ini-enjoy itong tubig baha. So sa mga kababayan po natin, sa mga magulang, no, pakiantabayanan po ang inyong mga anak, at hindi po ligtas itong ginagawa nila, no, dahil prone po ito sa leptospirosis, dahil nga po syempre ang baha po ay nanggaling din po yan sa mga drainage kung saan meron pong mga posibleng ihi ng daga. So pinag-iingat po ang ating mga kababayan, no, nalulusong sa baha as much as possible. Kung wala naman po kayong importanteng agenda sa labas, ay wag na po kayong lumabas. At kung lalabas naman po kayo, kayo po ay magsuot ng bota upang magkaroon man kayo ng proteksyon. At pag umuwi po sa bahay mga kababayan ay maghugas po kayo, magsabong kayo ng paa, or much better ay maligo na po kayo, no. So ganito yung sitwasyon kahapon dito po sa kahabaan ng Taft Avenue, dito po yan sa may United Nation, na kung saan mabagal po yung daloy ng paghupa ng baha dito, at yung mga sasakyan ay hindi din po makatakbo ng maayos, no, dahil nga po sa tindi ng baha. So asahan na po natin na medyo matagal po ang pagbiyahe dito sa kahabaan ng Taft Avenue, at sa pagkakaalam ko kamakailan nga ay nagkaroon ng road closure dito, no, at inayos nga po din declogging, pero dahil nga sa patuloy na pag-ulan mga kababayan ay hirap din po ang ating mga kawani ng gobyerno na maisakatuparan po itong pagdedeclogging, dahil sila po ay maaaring makakilos lamang sa tuwing hihinto ang ulan, at babagal po yung mga daloy ng sasakyan. So para mabigyan talaga nila ng atensyon yan. So ayan mga kababayan, abangan na lang po natin mamaya yung special session sa konseho, at dito na po siguro i-announce ni Mayor Isko yung tungkol sa state of calamity dito sa ating lungsod, at kung ano pa yung mga dapat nating alalahanin at malaman sa kondisyon ng ating lungsod. Sa ngayon mga kababayan ay mag-ingat po tayo, at palakas po ng palakas ang ulan, at hindi natin alam kung kailan pa ito titigil, dahil nga sa tindi ng pagbaha
ay patuloy pa rin pong naka-high risk ang ating pamahalaang lungsod ng Maynila at handang tumulong sa kung sino man pong mangailangan dito po sa ating lungsod. So muli mga kababayan, maraming salamat. Please comment down below kung anong opinion nyo dito sa ating naging reaction video at ating talakayan niya sa susunod nating update. Huwag nyo din po kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, sa Coppers Vlog, Kuya J, and Manila Reborn. Maraming salamat po at Manila God First.